Araw-araw pumapasok tayo sa paaralan upang matuto, magturo at mangarap. Ngunit paano kung sa isang iglap, ang kaligtasan ang maging pinakamahalagang aralin? Mabigat ang paksang ito, ngunit ang layunin ng video na ito ay hindi upang magdulot ng takot kundi magbigay ng kaalaman at kahandaan. Kilalanin natin ang DepEd Contingency Plan para sa Active Shooter Incident. Nagsisimula ang kaligtasan bago pa man magkaroon ng insidente. Sa oras ng emergency, ang School Disaster Risk Reduction and Management Committee ay agad na nagiging Incident Management Team. Ang school head ang Incident Commander. Ang security guard ang nagsisiguro ng seguridad ng paaralan. Ang mga guro ang mangunguna sa bawat silid. Ang school nurse ang magbibigay ng medical at psychological first aid habang ang administrative staff ang makikipag-ugnayan sa 911 at sa iba pang responders. Mahalagang tandaan, hindi ginagamit ang fire alarm sa active shooter incident. Mahiwalay na stress alarm para hindi mailabas ang mga estudyante sa mismong panganib. Kaya naman, inaatasan ng DepEd ang paaralan na magsagawa ng lockdown drills nang hindi bababa sa 2 beses bawat school year. Kapag nagsimula ang insidente, unang alamin kung saan nanggaling ang banta. Kung ang panganib ay nasa labas ng paaralan, lockout ang ipatutupad. Isasara ang lahat ng gate at walang papapasukin o palalabasin. Maaring magpatuloy ang klase habang ligtas ang loob ng paaralan. Ngunit kung ang banta ay nasa loob mismo ng paaralan, agad na ipatutupad ang lockdown. Sa ilalim ng lockdown, sundin ang 3 pangunahing hakbang. Run! Kung may ligtas na ruta, agad na lumikas. Hide! Kung hindi ligtas ang paglikas, ikandado at harangan ng pintuan, patayin ang ilaw, manahimik at isilent ang lahat ng gadgets. Fight! Bilang huling option lamang, kung ang buhay ay nasa agarang panganib, gamitin ang anumang maaaring makatulong upang mailigtas ang sarili. Kapag ligtas na, tumawag agad sa 911 o sa pinakamalapit na PNP station. Ibigay ang eksaktong lokasyon, gusali, silid-aralan, bilang ng sospek, uri ng armas, at tinatayang bilang ng mga nasugatan. Ang malinaw na impormasyon ay makatutulong sa mas mabilis na pagtugon. Sa pagdating ng PNP, ang pangunahing layunin nila ay mapigilan ang banta. Maaaring unahin muna nila ang hanapin ng suspect bago ang rescue operation. Kaya manatiling kalmado, itaas ang mga kamay, huwag tumakbo papunta sa mga pulis, huwag sumigaw, at sundin ang lahat ng kanilang utos. Pagkatapos ng insidente, dadalhin ng mga survivor sa reunification area. Dito lamang ilalabas ang mga mag-aaral sa kanilang mga magulang o guardian matapos ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan. Kasunod nito ang psychological first aid upang matulungan silang makabangon. Unti-unti ring ibinabalik ang normal na pag-aaral sa pamamagitan ng 4H Continuity Framework. Hinto, hinga, hinay at hayo. Isang maingat na proseso sa pagbangon ng buong komunidad. Ang contingency plan ay hindi lamang dokumento. Ito ay gabay na maaaring makapagligtas ng buhay. Ang tunay na kahandaan ay nagsisimula sa kaalaman, pagsasanay at pagtutulungan. Tandaan, hindi natin kontrolado ang bawat pangyayari. Ngunit maaari nating paghandaan ang ating magiging tugon. Dahil sa oras ng emergency, bawat segundo ay mahalaga.